So grabe, natutuwa po tayo dahil talagang pinakita ni Roel Carino yung pagiging versatility nito pagdating sa pagpa-performance. Kaya hindi na po tayo nagtataka guys na si Roel Carino nga po amongst the clone ang mas binibigyan ng prioridad or first priority talaga ng hindi lang po ng 8 Bulaga, even ng TV5 si Roel Carino. Kung mapapansin nyo guys si Roel Carino ay hindi po nawawala sa 8 Bulaga. Every Saturday ay nandyan po si Roel Carino, partner ni Bossing at ni Jose. So guys, kapag naging partner ka nga po or kapag nakasama nga po ikaw ni Bossing Vic Soto, which means ay kahit pa paano ay may turing natin na nasa magandang level si Roel Carino. Dahil hindi naman po pipili si Bossing Vic Soto at Jose Manalo ng hindi babagay sa tandem ni na Bossing at Jose Manalo. Kaya natutuwa tayo guys sa karir na nangyayari nga po kay Roel Carino. Well, talent-wise ay di naman po katakataka na talagang mahusay si Roel Carino. So, tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo ay kahit anong genre, yung versatility nito guys ay nandoon. Kahit anong genre ay kaya niyang kantahin. Sabi ko nga, kahit rap guys kayang-kayang kantahin ni Roel Carino. Yung stage presence niya guys, parang may sarili siyang identity pag nagpe-perform. At saka isa sa napansin natin guys, nung kumanta siya ng theme song ng My Best Friend Eman, ay walang pagkakaiba sa recording at sa live. So pag ganun yung performance mo guys, ibig sabihin ay isa ka sa kakaiba. Isa ka sa kakaiba or sabihin po natin mahusay ka. Iba kasi guys yung boses sa recording Ang recording masyadong malinis. Talagang pinapalinis yung boses sa recording. But Roel Carino stand out dahil mapa-recording man or mapa-live performance ay hindi po nagbago ang boses ni Roel Carino. At isa pa kung bakit sinasabi po natin na priority ng TV5 si Roel Carino. Sa lahat nga po ng clone na naging bahagi ng 8 Bulaga, tanging si Roel Carino lamang po ang binigyan ng chance ng TV5 na kumanta ng theme song ng My Best Friend Eman. Maraming pwede guys, maraming pwedeng kumanta sa theme song ng mga teleserye ng Kapatid Network. But they chose Roel Carino among others. Di ba? Nakakatuwa. So yun, pinapakita lang doon na prioridad ng TV5 si Roel Carino. At si Roel Carino lang din guys, ang sa pagkakaalam natin, ang kaunang-unahang The Clone na nag-perform nga po sa Vibe. Di ba? Napaka-calm. Maituturing natin guys yung professional at consistency nito. When we say consistency guys, marunong siyang makijive sa mga co-performer niya, sa mga kasama niya. Just like kina Bossing Vic Soto, kina Jose Manalo. Diba? Marunong siyang makijive. Kaya siguro guys talagang binigyan ng opportunity or siya ang mas binibigyan ng magandang oportunidad ng 8 Bulaga at ng TV5. Napaka-effortless guys mag-perform ni Roel Carino. Kung mapapanood ninyo every performance guys ni Roel Carino ay makikita natin na
hindi siya pressure. Di ba, napaka-chill, walang kakaba-kaba, parang usual lang sa kanya yung mag-perform. Siguro guys, malaking tulong din talaga yung Eat Bulaga sa karir ni Rowel Carino. Malaking tulong yung live performances na ginagawa nito sa Eat Bulaga. Kaya kitang-kita natin guys na hindi po pressure si Rowel Carino kapag nagpe-perform stage. So again, talent-wise, no doubt, napakagaling ni Rowel Carino. And yet, siguro para sa akin, isa sa dahilan kung bakit natutuwa tayo na talagang priority po siya ng Eat Bulaga, bukod sa talagang may talent si Rowel Carino, ay masyado pong bata. Marami pang mararating. Marami pang mararating si Rowel Carino as long as nakatapak lang po ang paa niya sa sahig. Humble, yung pagiging humble guys. Ipagpatuloy lang ni Rowel Carino yung pagiging humble niya. Malayong-malayo po ang mararating nito sa entertainment industry. Kumbaga may core na siyang nabuo guys eh. Siya na lang mismo ang magsasabi or siya na lang ang magdidesisyon kung mas uusbong pa ang karera nito bilang isang singer at bilang isang bahagi ng entertainment industry. Sa ngayon guys ay masasabi po natin na maganda ang career ni Rowel Carino. Talagang priority nga po siya ng Eat Bulaga at ng TV5. Sabihin po natin, too early to mention or too early to say na may good future or may brighter future si Rowel Carino. Pero naniniwala ako na malayong-malayo ang mararating ni Rowel Carino. Talent-wise, guys, sa lahat ng duckload, siya yung pinakamahusay. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, siya po ang pinakamahusay. Although, lahat sila may talent. Di ba? Paminsan-minsan nakikita natin sina Daryl Iandani, sina yung Michael Bolton na clone, si Lucky Robles. Minsan nakikita po natin. Pero most of the time guys, talagang present, talagang visible si Rowel Carino sa Eat Bulaga. Tsaka siguro gusto rin talaga ni Bossing si Rowel Carino kasi marunong makijive. Di ba? Marunong siya makijive. At unang-una marunong siya makisama. At talaga namang may stage presence si Rowel Carino. Marunong siyang makibagay kina Bossing, kina Jose, di ba? Kaya nakakatuwa amongst the clone, si Rowel Carino yung binibigyan ng priority ng TV5 at ng Eat Bulaga. So sana guys ay mas umusbong pa po ang karera ni Rowel Carino. But when we say performance sa Vibe, grabe, napaka-calmly. Wala hindi mo makikitaan na kabado kapag kumakanta. Kasi pag live performances, guys, unang-una, ang kalaban mo dyan ay yung kaba. Mape-pressure ka. Nandun yung excitement, pero baka ma-overpower ng kaba yung excitement na yun. Pero talagang pinakita ni Rowel Carino yung dedication nito para gumanda yung karir. Di ba? Napakahusay. Ang kinanta ni Rowel Carino sa Vibe, guys, ay yung theme song ng My Best Friend Eman. At ako, bilang isang, sabihin po natin, hindi naman po ganun kagalingan kumanta.
Pero syempre, I've been a member of choir since 2007. So, hindi man ako maituturing na professional, pero nakikita natin yung husay ni Roel Carino. So, marunong din yung tenga natin makinig kung okay ba yung boses ng isang performer. Di ba? So, yun. Nakakakali. Ang husay, hindi man may tuturing yung stage presence, guys. May sariling identity si Roel Carino. Hindi kailangan magpaka-rap, hindi kailangan magpaka-effort para maipakita na ang ganda ng performance nito. Hindi. 'Di ba? Napaka-family. Bagay na bagay siya, guys, kumanta ng mga theme song ng isang teleserye. Galing, no? Ako, husay na husay ako kay Roel Carino. Kaya, hopefully, guys, I wish na mas gumanda pa yung career ni Roel Carino. Well, sa tulong ng 8 Bulaga ay hindi na po tayo magtataka dahil gusto naman po talaga siya ni Bossing eh. Kung mapapansin niyo, gustong-gusto siya ni Bossing. Ang makasama sa Bulagaan bilang isa sa partner ni Jose, ibig sabihin nun, guys, ay gusto ka ni Bossing. Gusto rin naman ni Bossing dati si Dominador Abiola ba yun? Para kasing nakikita na si Jimmy Santos sa katawan ni yung The Clone ni Michael Bolton. Any genre ay kayang kantahin, kayang i-perform ni Roel Carino. Kaya nakakatuwa na siya yung top priority ng TV5 at ng 8 Bulaga.